At naubos, sabi nila, paubos na ang oil ng Dubai. So, at saka masyado silang nag-concentrate doon sa mga construction, putting up buildings. So, parang naubos ang kanilang hotels, resorts. Siguro hindi. Siguro maganda yun na plano na kung alam nilang paubos na yung langis nila, then probably hindi hinto yung mundo nila if they created a very good destination for tourists. Yeah. Diba? Oo, maganda yan. Unfortunately, yung mga workers natin doon, turista lang ngayon. Kasi walang trabaho di ba? In fact, itong mga natanggal, karamihan sa mga natanggal na OFW sa Dubai, sa Abu Dhabi sila tumakbo. Dahil marami pa ring work job. Marami pa ring work. I see. So, yeah. So, ano ba mga trabaho doon? Bukod sa construction? Marami din. Business, hotels. Marami kasing hotels doon eh. Yun, dahil sa dami ng everyday, maraming dumadating na tourist. So, nakafocus din sila sa mga hotels. So, marami tayong mga... And then, yung mag-o-open nila this coming September na Metro Rail, they need more than 2,000 employees. Ay, salamat naman. Yeah. Pamalit dun sa mga nawalan. Ilang porsyento ang nawalan ng trabaho? Malaki? Malaki. Ang UAE kasi pagka medyo kapangitan, kung ikakapangit ng kanilang country, hindi nila talaga binobroadcast. Unlike dito sa atin, open na open, binabalita pa natin. But dito talagang... Hindi naman ang nakawan dito. So it's possible na marami pa tayong hindi nalalaman. Marami. They're trying to keep it under wraps. Yung mga tinatago nila talaga. Lalo na pagka medyo pangit. I see. Well, anyways, ang importante merong 2,000 jobs, but kung susumahin natin, ilang pong libong Pinoy ang nasa Dubai, UAE. So, yung 2,000, yung lagay mo lang sa 100,000, hindi 2% lang yun, di ba? Yeah, ang sabi ni Ambassador Kabaktulan sa amin nung merong kaming dinner with him, sabi niya more than 300,000 Filipinos, OFW, doon sa UAE. At pag sinabi ni Ambassador yan, ibig sabihin yan, yung mga rehistrado lang. Yung mga legal. Hindi pa kasama doon yung mga... Yung everyday na dumadating. Nagkukunya ring turista. Pagdating doon, naghahanap ng trabaho. Oo. Totoo yun. Yun ang sabi niya sa akin. Yung 300,000, yun lang yung nasa listahan nila. Pero hindi pa daw kasama yung mga visit visa. So, 300,000, di lumalabas. Wala pa sa 1% yung 2,000 workers doon sa kanilang rail system. Wala pa, Oh my God. RTA. Yung mga aalis, yung mga may balak kong umalis, patungo sa Abu Dhabi, lalo na yung illegal, mag-isip muna kayo, baka wala kayong puntahan. Alam mo, may mga kilala ko na punta doon sa Dubai, sa Abu Dhabi, kasi may mga kamag-anak sila doon. Normally, yung ginagawa nila. Alam niyo, umuwi siya ng luhaan. Ando na yung kamag-anak niya. Kapatid, may titirahan siya. Hanap lang siya ng trabaho. Sinabihan ko nga siya, wag, illegal yan. Tumuloy, umuwi. Atay. Sayang lang yung pinamasahe. Oo. In fact, napakahirap talaga ang buhay sa Dubai. Akala nila kasi, I've been there 3 times. So, tinignan ko rin kung paano yung buhay doon. No? Mahirap pagka ikaw ay pumunta doon na walang experience. Pag pumunta ka doon, be sure na may experience ka sa pagtatrabaho. Madali kang makuha. And make sure na legal. Make sure na legal. Kasi kung illegal ka, wala kang patutungan, lugin-lugi ka. At saka, very strict ang authorities ng UAE pagdating sa mga undocumented. Talagang, if they find out that you are illegally working there, diretso ka sa kulungan. Kulungan? Takot ako doon. Talagang kinukulong nila. Bago ka i-deport, ikukulong ka nila ng 6 months. And then within 6 months, every Friday, meron kang hagupit. Hagupit? As in hagupit. Hindi kami, kasi meron akong friend, which is Pakistani siya, na nahuli siya na merong nakikabit sa may asawa at may asawa rin siya. So nahuli, ang nangyari, kinulong siya. Bago siya i-deport,
doon ang matindi eh. I-deport na lang sana eh. Pero hindi. Bago ka i-deport, ikulong ka muna ng 6 na buwan. Nahagupit din siya? And nahagupit talagang yung hagupit na 70 palo. Buti hindi siya naputulan. Di ba? Bad At yung kasalanan niya. Bad yun eh. Pero ginagawa pa pala sa ibang bansa yan. Ginagawa. Ganun sila kahigpit. Hindi, maganda yan. Pag-usapan yung kultura nung UAE. And I'm sure kung maluwag sa UAE, mas mahigpit kung sa Saudi ka abutan. Di ba? Mas lalong mahigpit sila ngayon dahil even wearing sleeveless. Dati, open na open sa Dubai eh. Talaga? Open mahigpit na ngayon? I can wear my short skirt. Yes, kasi maraming mga Europeans din doon. Ay, ngayon hindi na. Meron na namang bagong batas na bawal na naman naka-sleeveless at naka-skirt, naka-shorts. Diba parang kung nasa beach ka? Di ba? I don't know. Nung unang ipinagbawal nila, yung mga bakla. Bawal yung mga long hair na nag-makeup kung lalaki ka at medyo bading-bading ka. Pero ang dapat pag manamit ka, lalaki pa rin. At pati damit mo, lalaki pa rin. Bigote at saka balbas. Hindi naman. Basta lalaki ka lang manamit at lalaki pa rin ang gupit mo. Dahil kung nahuli ka nilang long hair at may makeup at nagsusot ka ng pambabae, ganun din ang gagawin sa'yo. Ikukulong ka, i-deport ka, may hagupit ka pa. Ay, ganun? Same thing with the lesbian, no? Ganun din. So, Ellen, mag-ingat ka pagpunta sa UAE. Pabalik ko tayo. Diyan lang po kayo, ha? Marvin Javier, Hannah Señeres, Bantay OFW. Usapang UAE pa rin po tayo dito sa Marvin and Hannah Bantay OFW. Ako interesado ko dun sa sa mga culture. Ano ba yung mga kakaiba dun? Ikaw, alam mo na yun eh. Ako hindi pa ako napupunta sa Middle East eh. Actually, ang hindi ko alam na medyo naghigpit na sila ngayon pagdating dun sa mga moral issues. Alam natin, sa Saudi mahigpit, pero sa UAE mas maluwag. Yes. Pero ngayon mahigpit na pala. Anong update ba dyan Eva? Ano ba yung well, hindi lang yung mga bago, kundi ano ba yung kakaiba sa kultura diyan sa UAE kung kumpara mo sa Pilipinas? Bukod dun sa ano ba yung hindi medyo kailangan yung pananamit medyo mahigpit na. Ano pa? Doon naman sa when it comes to religion, minsan makukumpare mo rin, buti pa itong mga Muslim. Ilang beses magdasal, pero itong mga Christian, pakikita mo, mga Pilipino rin, nagdadasal ba sila? Ganon. Even 12 o'clock, 6 o'clock, di mo naman sila makitang magdasal. Pero itong mga Muslim, talagang regular sila. Yes. But at least yung mga Filipinos, if you compare naman to Saudi, at least, not just Filipinos, but other nationalities are free to practice their religion. Yes, free. Hindi naman sila ganun kahigpit eh. May mga simbahan ba doon? May mga simbahan, church? may born again, Protestant, mayroong Catholic, Muslims, ganyan. So in effect, mas maluwag na rin siya compared sa Saudi. Diba? Maluwag sila. Ngayon, naghigpit lang doon sa pananamit sa ngayon. So medyo, ang sabi nga nung ating mga kababayan, medyo naiinis sila. Siyempre, lalo na ngayon at ang pag-init ay coming na in UAE. So sabi nila, ano ba yan? Diba? Hindi nila masusot. So masusot na yung mga damit nila na sleeveless, shorts, or skirt. Pananamit yan. Pananamit How yan. about sa pagkain? Sa pagkain naman minsan naliling lang mo rin sila. Pagka minsan, sabi na, di ba, pag baboy bawal. Kung baboy. Pero ngayon, you can buy anywhere. Meron na rin sa mall. Dati daw hindi. Talaga? Meron lang certain area na pwede kang bumili nun. But then, may mga malls din na talagang you cannot see pork talaga. Talaga? But then, marami na rin. Maraming nagtitinda. Dahil alam nilang, sobrang dami ng Filipinos and then other nationalities na kumakain naman ng pork. So, pandagdag din sa business nila yun. Talaga nagtitinda may market na sila. Actually, that's also something we experienced dati na dati hindi pa nila kilala yung ibang mga isda kaya hindi nila hinuhuli. But when they found out from the Filipinos,